Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, idineploy na ng Philippine Navy ang isa sa mga upgraded na barkong pangdigma nito na BRP Emilio Jacinto sa hangaring palakasin ng puwersa ng Pilipinas sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. Hangaring palakasin ang puwersa ng Pilipinas sa pinag-aagawang West Philippine Sea, ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Emilio Jacinto PS-35 na isa sa mga upgraded patrol vessel nito. Ang nangungunang na China nito, upgraded na to men eh. So, kumustas mga kanoyse? Isang good news na naman yung bumungad sa atin. Ang video ito ay mula kay John Reps. Meron itong pamagat na upgraded warships ng Pilipinas nakadeploy na sa West Philippine Sea. Amerika hindi pumayag sa ninanais ng Thailand. So, ano kaya itong hindi pinayagan ng Thailand? Tapos sa thumbnail makikita nyo nakadeploy na ngayon sa West Philippine Sea bagong magpoprotekta sa teritoryo, upgraded warship ng Pilipinas. Tapos si BBM pa ganun. Diba? Angas niyan. So warship yan, inilagay sa West Philippine Sea. So it's a good news, right? So yan yung panonoorin natin ngayon. Again, ang video ito ay mula kay John Rep. So portahan nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Check it out after nyo manood ng reaction video natin. Tapos yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood na ganito, si Noisy. Then, click subscribe, click the notification bell, and also leave a like in this video para lagi kayong updated sa mga bago nating reaction videos, especially in West Philippine Sea. So ayun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin bago pa agawin ng China. Again, ang title niya, Upgraded Warship ng Pilipinas nakadeploy sa West Philippine Sea. Amerika hindi pumayag sa ninanais ng Thailand. Start. Wow, angas ng helicopter na yan, men. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, idineploy na ng Philippine Navy ang isa sa mga upgraded na barkong pangdigma nito na BRP Emilio Jacinto sa hangaring palakasin ng puwersa ng Pilipinas sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At Amerika tinanggihan ang Thailand sa kahilingan nitong makakuha ng bagong F-35 fighter jets dahil hindi pa umano sapat ang pasilidad ng Thailand grabe yun. Para patakbuhin ang mga nasabing fighter jets. Pero ayon sa ilang ulat, ito ay dahil sa malapit na relasyon umano ng Thailand sa Boom. Boom, yun lang. Nakikipagrelasyon ka kasi sa China, men. Tapos alam nyo naman yung US ay against sa China. Tapos ikaw Thailand ka, nakikipagrelasyon ka sa China. Malamang di ka talaga bibigyan ng US, men. China at tahimik pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. John Reps, subscribe nyo yan. Sa patuloy na paghahangad ng Thailand na makakuha ng ikalimang henerasyon ng F-35 fighter jets na gawa ng Amerika, sa kabila ng pahayag ng Amerika noong nakaraang taon na nakasaad na ang bansa sa Thailand ay hindi pa handang patakbuhin ang mga modernong fighter aircraft. Tulad ng iniulat ng lokal na media ng Thailand, sinabi ng pinuno ng Royal Thai Air Force na si Ponpak Dipatanakol na ang militar ay nagsumiti ng kahilingan para sa paparating na taon ng budget upang makuha ang pinakabagong fighter aircraft para sa Air Force ng bansa. Kabilang sa mga iminungkahing fighter jets na bibili ng Thailand, ayos din yung military nila. Ay ang F-35 Lightning ng Amerika at Gripen ng Sweden. Ang pagsasama ng F-35 sa listahan ng mga iminungkahing aircraft para sa Thailand ay muling nagpapatibay sa pagpupursige ng bansa sa pagsasakatuparan ng pangarap nitong makuha ang ikalimang henerasyong fighter jets mula sa Estados Unidos. Humigit kumulang isang taon na matapos unang tanggihan ng Amerika ang pagnanais ng Thailand para sa F-35 fighter jets. Ang Thailand ay nananatiling nakatuon pa rin sa ngayon sa pagkuha ng mga ito. Nilalayo ng Thailand na maging pangalawang bansa sa Timog Silangang Asya pagkatapos ng Singapore na magkaroon ng F-35 fighter jets. Isiniwalat ng Amerika. Bakit? Maganda ba yung features ng F-35 jets? Ngayon ko lang narinig kasi yun eh. Hindi pa ito ang panahon para sa bansang Thailand na magkaroon ng mga sasakyang panghimpapawid na ito sa ikalimang henerasyon. Sinabi naman ng Thai media na ang bansa ay kulang sa infrastruktura at mga kasiguraduhan sa kaligtasan na kinakailangan upang magpatakbo ng F-35. Kabilang dito ang mga seguridad ng airbase na tatanggap ng F-35, pagpapanatili, mga piloto at mga tripulante na kasangkot sa pagpapatakbo ng nasabing sasakyang panghimpapawid. Bilang kahalili, ang Estados Unidos ay nag-alok ng iba pang mga fighter jet sa Thailand bilang mga pamalit sa kagustuhan nitong F-35. Parang naano din kasi yung US, men. Parang ano siya bang bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Parang inaano din nila ba? Parang ginigipit ba yung term? Pero parang ganyan.
Amerika ay nagmungkahi ng pinakabagong mga variant o mas upgraded na F-16 Block 70 at gayon din ang F-15 na posibleng variant ng EX bilang mga opsyon para sa Thailand. May mga haka-haka na maaring isaalang-alang na lang ng Thailand ang alok ng Amerika na pinakabagong variant ng F-16 Block 70. Angas no? Kita nyo yan, yung formation ng Thailand. 'Di ba? Pero di ko alam kung gaano kalakas ang Thailand, men. Baka next time panonoorin natin. Kasunod ng pagtanggi nito sa mga pagsisikap nitong makuha ang F-35 fighter jets mula sa Estados Unidos. Ayon din sa ilang mga eksperto, ang pagtanggi ng Amerika sa ninanais ng Thailand ay ang patuloy na malapit na relasyon nito sa China at sa sunod-sunod na mga military joint exercise kasama ang China. Yun lang, dyan kayo minamalas-malas, brother. So, ika nga nila, find your own or be wise on choosing allies, you know. Ilang sa mga joint exercise ng Thailand at China ay ang depensa sa dagat at pakikipaglaban sa himpapawid at isa na nga dito ang dogfighting. Ang pag-unlad ng Thai Air Force, ang plano ay sumasaklaw sa mga estratehiya para sa pagkuha ng mga bagong fighter jets upang palitan ang humigit kumulang 40 na mga matatandang F-16 nito na nakatagdang igdekomisyon sa taong 2028. Bukod sa mga F-16, ang Thailand ay nagpapatakbo rin ng 12 Gripen fighter jets mula Sweden. Lahat ng 12 Gripen fighter jets ng Thailand ay pinapatakbo sa isang airbase sa Surat Thani sa katimugang bahagi ng bansa. Grabe, no? Paano kaya nila na na siguro dahil nga expert sila, nakukuha nila or natatansya nila na hindi nila mabunggo yung nasa harapan nila, di ba? Mahirap yun yung sa himpapawid kasi parang wala naman silang break, di ba? Nakuha ng Thailand ang 12 Gripen fighter jets na binuo ng Saab Group mula Sweden noong taong 2011 kahit na ang isa sa mga sasakyang panghimpapawid dito ay bumagsak sa isang airshow sa Hatyai ilang taon na ang nakararaan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipagnegosasyon ang Thailand sa Amerika kahit nauna nang sinabi ng Amerika na hindi ito magbebenta sa kanila. Tila walang tiwala ang Amerika sa Thailand dahil sa mga ipinapakita nito. Yung king nila kakaiba din ng story nun, men. Pagdating naman sa usapin sa South China Sea at sa West Philippine Sea ay tahimik ang Thailand, hindi tulad ng Indonesia, India, Malaysia, Taiwan at Pilipinas na patuloy na nagpapalakas upang labanan ang mga bantang pananakop ng ibang bansa. Samantala, sobrang astig din tingnan ng mga marching na ang mga puwersang panghimpapawid ng South Korea, Japan at Australia kasama ang mga bombers ng Amerika para sa isasagawang multinational exercise at isa na sa mga pagsasanay na ito ay ang pag-airstrike sa mga lugar ng kalaban. At sa ibang balita naman, sa hangaring palakasin ang puwersa ng Pilipinas sa pinag-aagawang West Philippine Sea, ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Emilio Jacinto PS-35 na isa sa mga upgraded patrol vessel nito. Ang nangungunang na China nito, upgraded na to, men. Barko ng Jacinto class ay itinalaga kamakailan sa Naval Forces West sa Palawan at binigyan ng send-off ceremony sa Captain Salvo Pierre Naval Base sa Sangli Point sa Cavite noong Martes. Pinangasiwaan ni Offshore Combat Force Commander Commodore Edward A.K. Disagon ang seremonya para sa 712 tonneladang barkong pangdigma na ito. Sinabi ng Philippine Navy na palalakasin ng Jacinto ang mga pagsisikap na pangalagaan ang maritime domain at mga interes sa western frontier ng bansa, kasunod ng pagkumpleto ng malawakang pagkumpuni, pagpapanatili at pag-upgrade ng 42 taong gulang na barko. Ayon kay Commodore Disagon, sa patuloy na 4 na taon, so 24 years ba? Tama ba? Wait, pakinggan natin muli. Western frontier ng bansa, kasunod ng pagkumpleto ng malawakang pagkumpuni, pagpapanatili at pag-upgrade ng 42 taong gulang na barko. 42. So 42 years old na barko. Kay Commodore Disagon, sa patuloy na umuusok na tensyon sa West Philippine Sea at sa ating mga estratehikong interes sa rehiyon ay lalong nagiging mahalaga. Idiniin ni Disagon na ang presensya ng BRP Emilio Jacinto PS-35 ay magsisilbing paalala sa lahat ng mga ngahas na humangon. Ang ating soberanya na tayo ay maninindigan, handa, magbabantay, pagtibayin ang dedikasyon sa marangal na layunin kung saan ang PS-35 ay maglalayag upang ipagtanggol ang ating bansa at proteksyonan ang ating maritime na interes. Wala na. Ayos to, men. Hanggang dito na lang. So, ayun. John Reps, isubscribe nyo yan. Supportahan nyo yan. Yung link ng channel niya nasa description box below. Go check it out, man. And also, bago nyo iwan yung channel natin, syempre naman, baka naman, subscribe, click the notification bell, and leave a like in this video. So, yun lang.
Grabe, no? Dapat din talagang lagyan natin ng mga malalakas na mga barkong pandigma dyan sa West Philippine Sea para naman maano din yung China. Dang, dapat mag-ingat tayo dito, men. Siguro, baka ito din yung dahilan kung bakit konti or kumukonti na rin yung naiispatan na ano dyan sa West Philippine Sea, mga Chinese. Dahil nga ba dito natatakot sila or baka umuwi lang sila tapos magdadala na naman sila ng barko na mas or tatapatan nila tong barkong to. Naku, wag naman sana. Alam nyo naman yung China, hindi yun madaling sumuko, men. So yun lang ang angas nun. At saka doon natawa ako doon sa Thailand at saka sa US kasi sabi nga dito na gusto nila ng F-35 jets tapos parang ito ring Amerika kasi hindi na lang rektahin sa pagtanggi, di ba? Na ayaw naming bigyan. Kunyari pa na ito na lang yung available namin, something like that. Tapos yun pala ang tingin ng eksperto na nandun sa Thailand or sa kalaban na kaya siguro nakatiktik na siguro yung Amerika na close tayo or dikit tayo sa China, which is magkatunggali talaga yung Amerika at China. Hindi talaga yan magkabati-bati yung mga yan. So yun lang naman guys. Kayo ano masasabi niyo sa video ito? Comment down below. Actually happy ako dun sa paglagay nitong upgraded warship dun sa WPS. At least meron tayong panlaban kahit paano, di ba? So yun, kita-kits sa susunod nating video. Noise Spectator is out.